Mabilis na tumayo si Elton na makarinig ito ng malakas na kalabog. Agad siyang lumabas at tinignan ang sala. Hana, sambit niya habang binuksan ang switch ng ilaw. Anong ginagawa mo dyan? Taka niya ng tanong habang nahirapan na tumayo si Hana. Pawis na pawis ito at madumi ang kanyang damit. Elton, sambit nito habang may ngiti sa kanyang labi. Dam, lasing ka pa rin ba? Inis na wika niya habang nilapitan to. Shit, ang baho mo naman. Maligo ka nga. Inis na sigaw niya dito at tatalikuran na sana siya. Bakit mo ko iniwan? Mahinang wika nito. Kaya napahinto siya. Hindi mo ko dapat iniwan doon. Alam mo bang kahit piso ay wala akong dala? Iyak na wika nito. Kaya muli niya itong hinarap. Nakarating ka doon kaya dapat lang na marunong kang umuwi. Walang emosyong wika ni Elton sa kanya. Bakit niyo ba ako pinapahirapan, Elton? Ano bang nagawa ko sa inyo? Hikbing wika niya kaya napakunot ang noon ni Elton habang hinarap siya. Ang galing mo palang magdrama. Ngising wika niya habang hinawakan niya ang baba nito at inangat ang kanyang muka. Pero natigilan siya nang makitang luha ang mga mata ni Hana. Malaki ka na, kaya mo na umuwi. Ngayon nakauwi ka pa rin dito, hindi ba? Wika ni Elton habang binitawan ng baba niya. Mas lalo naman tong napahikbi, kaya iniwan niya nito at papasok na sana siya sa kanyang silid nang muli itong magsalita. Bata pa lang ako, ay wala nang may gustong makipaglaro at makipagkaibigan sa akin. Ngiting wika niya kaya muling natigilan si Elton. Ayaw nila sa akin dahil sa itsura ko, dagdag ni Hana, kaya muling humarap si Elton sa kanya. Kahit sarili kong ina ay tinakwil ako. Ayaw niya akong ang kinanak niya, kahit anak niya ako. Dagdag na wika niya kaya muling bumalik si Elton sa sala. Kaya ba ayaw din ng mga kapatid mo sayo? Wika niya habang natigilan si Hana at tumingin sa kanya. Kasi mahina ako. Ngiting wika nitong muli at pinunasan ng mga luha sa kanyang mga mata. Hindi naman ako tanga eh. Hindi rin ako bobo. Ang gusto ko lang naman na magustuhan niyo rin ako. Ang gusto ko lang ay magmahal din sa akin katulad kay Ali. Napakunot ang noon ni Elton dahil sa sinabi ni Hana. Anong ibig mo sabihin? Nakakainggit si Ali kasi ang daming nagmamahal sa kanya. Nariyan ka, ang mami at ang daddy mo. At si mo. Putol na wika niya habang tumawa. Shit, ano ba yung ginagawa mo? Inis sa tanong ni Elton sa kanya habang hinubad niya ang kanyang suot na damit. Maliligo ako. Inis na tumayo si Elton at kinuha ang kanyang damit. Doon ka maghubad sa banyo. Wika niya ibinigay sa kanyang damit niya. Pero hindi ito tinanggap ni Hana at hinubad pang ibaba niya. Shit Hana, makinig ka nga. Sigaw ni Elton sa kanya habang napangiti si Hana. Galit ka? Wika nito sa natatawang boses. Pinulot ni Elton ang kanyang mga damit at hinila siya papasok sa kwarto nito. Elton, sambit muli ni Hana habang pinaupo niya ito malapit sa shower. Layuan muna ako Elton, mapapahama ka lang. Seryosong wika ni Hana sa kanya kaya napatitig siya dito. Anong sinabi mo? Wika niya pero hindi na sumagot si Hana sa kanya. Hoy, tinapik niya ang pisngi ni Hana pero mahimbing na itong natutulog. Inis naman niyang binuksan ng shower at pinaliguan ito. Nang lagyan ni Elton ng sabon ng katawan niya, ibigla siyang natigilan at napalunok. Hindi niya maintindihan ang sarili niya dahil bigla na lang siyang nakaramdam ng init sa kanyang katawan. Shit, napapikit si Elton sa mga mata niya nang naramdaman niya ang paglaki at pagtigas ng alaga niya. Kaya inis siyang tumayo. Hindi naman siya madaling ma-attract sa mga babae, lalo na sa katawan nila. Pero hindi niya alam kung bakit bigla na lang siyang nakaramdam nito ngayon at sa babae pang ayaw na ayaw niya. Iniwanan niya si Hana sa loob ng banyo at kinuha niyang kanyang phone. Tumawag siya sa mansyon nila para magpadala ng isang katulong dahil hindi pwede na siyang magpaligo at magbihis kay Hana. Nakabantay lang si Elton kay Hana sa kwarto nito habang nasa banyo si Hana at mahimbing pa rin na natutulog dahil sa kalasingan. Nang marinig niya ang tunog ng doorbell ay agad siyang tumayo at tinungo ang pinto. Pinatuloy niya kaagad ang katulong at pinupunta sa kwarto ni Hana. Ikaw nang bahala sa kanya. Wika ni Elton at agad na pumasok sa kanyang silid. Tinungo agad niya ang banyo at agad na binuksan ng shower. Gusto niyang maligo para maibsan ang init sa kanyang nararamdaman. Nagkagusto ka sa pangit na yun? Hindi mo ba alam na ang pangit ng katawan nun? Galit niyang sinakal ang alaga niya dahil hindi pa rin ito lumalambot. Inis na lumabas si Elton sa banyo at agad na nagbibihis. Sir, tapos ko na pong mabihisan si Miss Hana. Wika na katulong sa kanya matapos siyang makalabas sa kanyang kwarto. Maghintay ka na lang muna.
Wika niya at muling pumasok sa loob ng silid niya. Kinuha niyang kanyang wallet at kumuha ng pera. Ito, makakauwi ka na. Wika niya habang inabot ng pera sa katulong. Ito pong lahat, sir. Sambit nito habang napatingin sa perang hawak niya. Bakit ayaw mo? Kunot noong wika ni Elton kaya dali-daling kinuha ng katulong ang pera sa kamay niya. Salamat po, sir. Wika nito at agad na tumalikod. Umupo si Elton sa sofa at napatingin ito sa silid ni Hana. Gusto niya sana itong puntahan pero pinipigilan niya ang kanyang sarili. Maaga na nagising si Elton dahil marami siyang naiwang trabaho kahapon sa opisina niya. Maaga kasi siyang umuwi dahil sa kapatid niya si Ali at sa pagyaya ni Jason sa kanya. Hindi pa ba siya gising? Napakunot ang kanyang noo habang pinuntahan si Hana. Bakit hindi ka pa bumangon? Inis na wika niya nang makapasok siya sa silid nito. Sir Elton, mahinang sambit nito kaya napakunot ang kanyang noo. Bumait ka yata ulit. Iling na wika niya. Masama pong pakiramdam ko. Wala akong pakialam at mabuti naman bumalik ka na sa katinuan mo. Wika niyang muli habang hindi sumagot si Hana sa kanya. Ano pang hinihintay mo? Dahan-dahan na tumayo si Hana at nang makababa ito sa kama ay bigla itong natumba. Mabuti na lang at nasalo siya ni Elton. Shit, ang init mo. Pinaupo niya si Hana sa kama nito habang hinawakan ni Elton ang kanyang noo. Humiga ka muna. Wika niya at lumabas. Tinawag niya ang kanyang tauhan at pinabili ito ng gamot dahil naubos na ang mga gamot na nilagay niya sa kanyang medicine kit. Inumin mo to, wika ni Elton matapos niyang ilagay ang gamot sa ibabaw ng mesa. Nasa gilid lang ito sa kama ni Hana, kaya madali niya na lang itong maabot. Matapos tong inumin ni Hana ay muling lumabas si Elton at tinawagan muli ang katulong nila sa bahay. Dahil kailangan na niyang pumasok sa kanyang opisina, ayaw din niyan ang mga tauhan niya ang mag-alaga kay Hana. Natigilan naman siya at nailing. Bakit ko ba ginagawa to? Damn, kung may kailangan ka, tawagan mo lang ako, wika ni Elton habang nilagay ang isang phone niya sa tabi ni Hana. Salamat Sir Elton, mahina na wika ni Hana habang napatingin sa kanyang phone. Napatitig naman si Elton sa kanya dahil bumalik na talaga ito sa dati. Nang tumingin si Hana kay Elton ay agad niyang tinalikuran si Hana at lumabas ng bahay. Habang nasa kotse ay naguguluhan pa rin si Elton sa sarili niya. Hindi niya alam kung bakit bigla na lang siyang nakaramdam ng awa kay Hana. Shit, hindi pwede to. Huwag kang magpapadala sa kanya Elton. Kilala mo na siya, isa siyang sinungaling at mukhang pera, katulad sa mga kapatid niya. Gabi na nang umuwi si Elton sa kondo, may nakahanda na ring pagkain kaya napatingin siya sa kwarto ni Hana. Hinahanap niya rin ang katulong na pinapunta niya dahil hindi niya ito mahanap. Nandito ka na pala, naghanda na ako ng pagkain. Wika ni Hana, napakunot naman ang noon niya habang napatitig sa kanya. Ikaw ang nagluto? Tanong niya habang tumango ito sa kanya. Maayos na kasi yung pakiramdam ko sir, kaya pinauwi ko na lang si Manang Magda. Sagot nito habang nilagyan siya ng plato. Mabuti na lang pala't nalasing ka dahil bumalik ka sa katinuan mo. Wika ni Elton sa kanya habang nagyuko si Hana sa kanyang ulo. Kumain ka na ba? Tanong niya dito at napakunot ang noon niya nang umiling ito. Bakit hindi ka pa kumain? Alam mo naman sana nakagagaling mo lang sa sakit. Gusto mo bang magkasakit ka ulit? Asik ni Elton kaya umiling siya. Sabayan mo na ako. Muling wika ni Elton sa kanya kaya nagangat ng mukha si Hana. Ano pang hinihintay mo? Gusto mo magbago pang isip ko? Umiling muli si Hana sa kanya at kumuha to ng plato. Dapat hindi mo pa pinauwi si Manang. Kaya ko naman sir, wika ni Hana habang kumuha to ng pagkain. Bakit ang konti lang ng kinuha mo? Kunot noon na tanong niya dito. Busog pa kasi ako sir. Bakit? Kumain ka ba kanina? Tanong niya at muling umiling si Hana sa kanya. Tapos sasabihin mong busog ka. Iling na wika niya habang nagumpisa ng kumain. Panay rin ang pagtingin niya kay Hana habang nakayuko lang ito. Ngayon niya lang napansin na mahinhintong kumain kaya napakunot ang noon niya. Magkatulad pala kayo ni Flora? Wika niya kaya nagangato ng muka. Bakit po? Tanong nito sa kanya. Matagal din siyang natapos kapag kumain. Wika niya nang maalala niya noong kasama si Alice si Flora. Kasi magkapatid kami. Wika nito habang muling nagyuko at nag-focus sa kanyang pagkain. Napahinga ng malalim si Elton habang muling kumain. Huwag mo nang iligpit yan. Ang mga tauhan ko nang bahala dyan. Wika niya kay Hana nang matapos silang kumain.
Kaya ko naman. Ako na lang. Pwede ba makinig ka sa akin? Asit niya dito. Pumasok ka na sa kwarto mo. Muling wika niya kaya agad na pumasok si Hana sa kanyang silid. Tinawag niya naman ang ilang tauhan niya na nasa labas at pinaligpit ang kanilang pinagkainan. Balak niya rin na kumuha ng katulong para may kasama si Hana sa bahay. At para na rin may magsasabi sa kanya kung pupunta ba ang mga kapatid ni Hana. Napatingin siya sa mga CCTV camera dahil sa tuwing tinitignan niya ito ay ang pagpasok at pag-alis lang ng mga kapatid ni Hana ang nakukuha nito. Hindi naman sana sila sira, wika niya at kinuha ang kanyang phone. Tinawagan niyang iba niyang tauhan para patignan ang mga CCTV camera niya. Anong meron? Narinig niyang tanong ni Hana sa isa niyang tauhan. May pinapagawa lang si Sir sa amin, sagot nito sa kanya habang napatingin siya dito. Bakit ka ba nagtatanong? Kunot noon na tanong ni Elton habang nagyukuto sa kanyang ulo. Lumaki ba agad ang ulo mo dahil sa kabaitang pinakita ko sa'yo? Muling wika ni Elton habang hindi sumagot si Hana sa kanya. Baka nakalimutan mo na may kasalanan ka pa sa akin. Ito rin ang tandaan mo na kung hindi dahil sa kapatid at mga magulang ko, hindi ako magiging mabait sa'yo. Kaya pwede bang pumasok ka na sa kwarto mo? Dahil ayaw ko na makita kang pakalat-kalat dito. Opo sir, sagot ni Hana sa kanya at agad siyang tinalikuran. Tinitigan niya naman ito habang papasok to sa kanyang silid. Ano ba talagang tinatago mo? Alam ko na may kinalaman kayo sa pagkasira ng mga CCTV camera ko. Sir, maayos naman po mga CCTV niyo. Wika ng kanyang tauhan, kaya napakunot ang kanyang noo. Anong sinabi mo? Na-check ko na po lahat sir, pero lahat sila ay maayos naman at walang sira. Wika nito kaya muli siyang napatingin sila ni Hana. Sige, umalis na kayo. Wika ni Elton. Sadyang matalino pala kayo, pero kung akala niyo na isahan niyo ko, nagkakamali kayo. Napakuyom ang kamao niya habang nakatitig sa pinto ng silid ni Hana. Maaga muling nagising si Elton at agad niyang tinungo ang kusina. Napakunot agad ang kanyang noo nang makita si Hana na nagluluto. Ang aga mo namang bumangon, tanong niya habang lumingon to sa kanya. Para po makakain kayo kapag umalis. Wika nito't kumuha ng tasa. Hindi sumagot si Elton sa kanya, tinignan lang ito sa ginagawa niya. Magkapena po kayo sir, muling wika ni Hana habang nilagay ang tasa na may lamang kape sa kanyang harapan. Napatingin siya dito dahil kuhang-kuha na rin itong gusto niyang timpla ng kape. Mabuti at tinuro ni Flora sa yung timplang gusto ko, wika niya habang napansing natigilan si Hana. Nagpaturo po ako sa kanya, sagot nito at muling binalikan ng kanyang niluluto. Ano palang ibig sabihin mo noong nalasing ka? Tanong niya dito at muli niyang napansing natigilan to. Po, yung sinabi mo. Pasensya na po kayo sir, lasing lang po ako nun kaya kung ano-ano na lang po ang sinasabi ko. Sagot ni Hana habang hindi ito tumitingin sa kanya. Hindi na nagsalita pa si Elton habang inubos nito ang kanyang kape. Nang matapos niyang inumin ang kanyang kape ay tumayo na si Elton para magbihis. Tapos na rin siyang makaligo. Nakahanda ng pagkain mo sir, wika ni Hana habang kinatok nitong pinto sa kanyang kwarto. Hindi sumagot si Elton sa kanya habang naglalakad ito patungo sa pinto. Hindi ka ba makapaghin? Natigilan si Elton dahil nang bigla niyang buksan ng pinto ay napasubsob si Hana sa dibdib niya. Shit, ano bang ginagawa mo? Inis na wika niya habang tinulak ito. Sumandal po kasi ako sa pinto, sir. Bakit ka naman sumandal? Hindi po kasi kayo sumagot, wika ni Hana habang masama siyang tinignan ni Elton. Umalis ka na nga. Kunot noon na wika niya at iniwan ito. Baka gabi na ulit ako makakauwi mamaya, kaya huwag mo na ako hintayin at kumain ka na lang. Wika niya habang tumayo. Pwede rin po ba akong umalis? Napatingin sa kanya si Elton dahil sa kanyang sinabi. Aalis? Ulit na tanong niya kaya tumango si Hana sa kanya. Saan ka pupunta? Mamamasyal lang, mahina na sagot nito sa kanya. Ikaw ang bahala. Baliwala na sagot ni Elton at iniwan to sa kusina. Habang nasa opisina ay hindi napansin ni Elton ang oras. Kailangan niya kasi natapusin sa pag-review ang lahat ng documents na kailangan niyang pirmahan. Nakabukod na rin ng ibang mga business proposal na hindi pa pala napag-aralan. Bro, napaangat siya ng kanyang mukha't napatingin sa pinto. Bakit? Tanong niya kay Elmo habang muling tinuon ang atensyon niya sa documents na nasa kanyang harapan. Pinapasundo ka ni Dad. Wika ni Elmo kaya bahagya siyang natigilan. Bakit? Anong bakit? Hindi ka raw kasi sumasagot sa mga tawag niya. Tinatanong niya kung nagtatampo ka pa rin ba sa kanya. Napakunot ang kanyang noo dahil sa kanyang narinig. Ano ba yung pinagsasabi mo?
Kunot noon na wika niya habang kinuha ang kanyang phone. Nang tingnan niya ito ay wala siyang makitang tawag mula sa kanilang ama. Kaya napakunot lalong noon niya. Shit, bakit? Taka na tanong ni Elmo sa kanya. Ganyan lang kasi naalala na ang phone na ibinigay niya kay Hana ay ang ginagamit niyang pagtawag sa kanyang pamilya. Wala, nakalimutan ko kasing dalhin ang phone ko, sagot niya kay Elmo. Ano pang iniintay mo? Muli napakunot ang noon ni Elton dahil sa sinabi ni Elmo. Hindi mo ba nakikita na marami akong ginagawa? Sabi ni Daddy wala siyang pakialam kung may ginagawa ka. Ang gusto niya sumama ka sa akin ngayon. Napangiti si Elton habang nailing ito. Paano kung ayaw ko? Gising wika ni Elton sa kanya. Ayos lang, ngiting wika ni Elmo kaya nawalang ngiti niya sa kanyang labi. Pumasok na kayo at dalhin niyo siya. Sigaw niya kaya napatingin si Elton sa pinto. Sabi mo kasi ayaw mo, kaya ipapakidnap na lang kita. Ngiting wika ni Elmo sa kanya. Lagot ka talaga sa akin, galit na wika ni Elton sa kanya habang humisila ang kakambal niya. Bakit mo ako iniiwasan? Kunot noon na tanong ni Gian sa anak niya si Elton. Hindi kita iniiwasan, Dad. Busy lang ako sa trabaho. Trabaho? Nagpapatawa ka ba, Elton? Galit na wika ni Gian sa kanya. Sabihin mo nga sa akin kung nagtatampo ka pa rin ba sa akin. Dad, sambit ni Elton sa kanya. Ilang beses ba kitang paintindihin, Elton? Muling wika ni Gian habang hindi to sumagot. Ang akala ko pa naman noon matalino ka pero hindi mo ginagamit ang utak mo. Napakuyom ang kamao ni Elton dahil sa kanyang narinig mula sa kanyang ama. Sinabi ko na sa'yo na kami nang bahala pero hindi ka naniniwala sa amin ng mami mo. Wala ka na ba talagang tiwala sa amin, Elton? Sa tingin mo ba kaya ka namin ipahamak? Sa tingin mo ba natutuwa kami sa sitwasyon mo ngayon? Napakunot naman ang noon ni Elmo dahil sa hindi niya maintindihan ang pinagsasabi ng kanyang ama. Ayaw niya rin na magtanong dito dahil alam niya na mainit ang ulo nito. Bakit ba kasi ayaw niya na mag-file ako ng divorce? Sigaw ni Elton kaya gulat na napatingin si Elmo sa kanya. Mula noon ay lagi itong sumusunod sa kanilang ama kaya ngayon lang niya ito narinig na sumigaw at harapan pa mismo ng kanyang ama. Bro, mahinang sambit nito dito. Paano natin malalaman kung anong balak nila sa pamilya natin kung ngayon pa lang makikipag-divorce ka na sa kanya? Wala akong pakialam, Dad. Ang gusto ko lang naman ay makalaya sa babaeng yun. Mahirap ba yung intindihin, Dad? Pakinggan mo kasi ako. Ganon naman kayo palagi. Ang gusto niyo kayo lang ang pinapakinggan ko. Paano naman ako, Dad? Hindi niyo ba alam na ako yung nahihirapan? Napahinga ng malalim si Gian habang napahawak to sa kanyang noo. Ano bang nangyari? Tanong ni Elmo habang hindi sumagot ng kanyang ama sa kanya. Sige, kung yan ang gusto mo. Tatawagan ko yung abogado natin ngayon. Wika ni Gian sa kanya. Bro, makikipag-divorce ka ba talaga sa asawa mo? Tanong ni Elmo habang may kausap sa phone ng kanilang ama. Sinabi ko na sa'yo, hindi ko siya asawa at wala akong gusto sa kanya. Ano? Ang akala ko pa naman nanalo na ako. Hindi si Hana yun, ang kakambal niya yun. Akala ko pa naman si Hana, iling na wika ni Elmo sa kanya. Hinanda na ng abogado natin, hintayin mo na lang siya. Wika ni Gian sa kanya matapos nitong ibaba ang kanyang phone. I'm sorry son, hindi ko naman gusto na masaktan ka ng ganito. Ang akala ko kasi ay maintindihan mo kami. Wika ni Gian at iniwan sila. Naguguluhan ako kay Daddy. Iling na wika ni Elmo. Ilang sandali pa'y dumating ng kanilang abogado. Dala na rin itong divorce paper kaya agad na pumirma si Elton. Siguro naman hindi ka na magtatampo. Kasar na wika ni Elmo sa kanya. Matapos niyang pirmahan ang kanilang divorce paper at naisipan ni Elton na samahan na muna si Elmo sa kanila. Namiss na rin niya ang kanyang mga pamangkin. Alam niya rin na nagtatampo to sa kanya dahil sa nasaksihan nila noon. Hindi niya kasi napigilan ang sarili niya na saktan si Hana habang nasa harap ang mga bata. Ang dami naman yan bro, wika ni Elmo matapos na bumaba si Elton sa kanyang kotse. Hindi kasi siya sumabay kay Elmo dahil alam niya na hindi na ito aalis kapag nakauwi na ito ng bahay. Takot kasi ito sa asawa niyang si Kate. Daddy! Malakas na sigaw ni Ellie at Clyde. Habang sumalubong sa kanya, napatingin naman siya kay Elijah na nakatayo lang sa may pinto. Hindi mo ba ako na-miss? Kunot noon na tanong niya dito matapos niyang ibaba si Ellie at Clyde. Bakit naman kita mamimiss? Magkamukha naman kay ni Daddy, sagot nito kay napakunot ang noo niya. Natawa naman si Elmo dahil sa sinabi ng anak niya sa kanyang kapatid. Anong nakakatawa? Galit na wika niya dito. Paano kasi gusto niyang bumalik sa kondo mo? Gusto niya raw na makita ang ex-wife mo. Ngiting wika nito. Ex-wife? Ibig sabihin hiwalay na kayo ni Hana? Gulat na wika ni Kate kaya napalingon sila dito. Totoo ba yung narinig ko? Muling tanong niya nang makalapit to sa kanila.
Oo, maikling sagot niya. Pero bakit? Mabait naman siya. Nailing si Elton dahil sa sinabi ni Kate sa kanya. Huwag nga kayong papautos sa babaeng yun dahil hindi niyo siya kilala. Elton, babae din ako at ramdam ko na mabait si Hana. Kahit si Flora, ang pinagkaiba lang naman nila ay masyadong matapang si Flora. Hindi sumagot si Elton sa kanya't nilapitan si Elijah. Huwag mong sabihin na galit ka pa rin sa akin. Tanong nito habang hinawakan ang buhok ni Elijah. Siyempre, ngayon ka lang nagpakita sa amin. Galit na wika nito kaya hindi niya napigilan na matawa. Akala ko ba hindi mo ako mamimiss dahil magkamukha kami ng daddy mo? Ngiting tanong niya dito habang napatingin ito sa ama't ina niya. Bakit mo naman nasabi yon? Kasi minsan ka lang pumupunta dito at ayaw mo pang ipakita sa amin ng asawa mo. Napakunot ang noon ni Elton dahil sa sinabi ni Elijah. Bakit mo naman hinahanap si Hana? Isa pa, hindi ko siya asawa. Naguguluhan na tumingin si Elijah sa kanya dahil sa kanyang sinabi. Tama na yan Elijah, pumunta ka na sa mga kapatid mo. Wika ni Kate kaya agad itong tumakbo papunta sa kanyang mga kapatid na naglalaro. Mauna na ako, paalam niya kay napatingin si Kate at Elmo sa kanya. Dito ka na kumain bro, alam mong nagtatampo na sa iyo yung mga bata. Giting wika ni Elmo kaya masama niya itong tiningnan. Matapos silang kumain ay nagpaalam na si Elton sa kanila. Gabi na rin at kailangan na niyang magpahinga dahil kailangan niyang agahan ang pagpunta sa kanyang opisina bukas. Tambak pa rin kasi ang mga gawain niya doon nang makarating siya sa kanyang kondo ay napatingin siya sa kanyang mga tauhang nasa labas. May problema ba? Kunot noon na tanong niya dito habang nagkatinginan sila. Kasi po sir, kanina dumating si Miss Hana. Sagot nito sa kanya. Wala akong pakialam sa kanya. Sagot niya dito habang binuksan ang pinto. Napakunot naman ang kanyang noon nang makitang maletang nasa sala. Aalis ka na? Tanong niya rito habang nakayuko lang si Hana. Mabuti naman. Itingwi ka niya at nilampasan nito pero napakunot ang kanyang noon nang makitang kamay nito. Aray! Sigaw nito habang napahawak sa kamay niya na humawak sa kanyang braso. Mabilis niya namang tinaas ang jacket nito at nakitang mga pasa sa kanyang braso. Agad ay binaba ni Hana ang kanyang jacket at binawi ang braso niya. Anong nangyari sa'yo? Kunot noon na tanong niya dito. Nabangga kasi ako kanina sir. Napirmahan ko na rin yung divorce paper na pinadala mo. Utal na wika nito habang kunot noo pa rin siyang tinitigan ni Elton. Maupo ka muna, wika niya habang upo naman to sa kanyang tapat. Ayaw mo bang manatili dito bilang katulong ko? Wika niya habang umiling ito. Ito pala yung pera mo, nanyan din ang nawala mong pera. Wika nito habang binigay sa kanyang dalang cash card. Lalo naman na napakunot ang noon niya habang napatingin ito sa kanyang kamay. Saan ka naman kumuha ng pera pampalit dyan? Sa savings ko, mahinang wika nito. Tanggalin mo na muna yung jacket mo't mamaya ka na umalis. Nagangat siya ng mukha tumingin kay Elton. Huwag na lang po. Anong wag? Bakit ayaw mo ko sundin ha? Dahil ba wala ka nang makukuha sa akin? Ngiting wika ni Elton at biglang hinablot ang jacket ni Hana. Gulat naman siyang napatingin dahil sa naglalakihang pasa at latin sa likod nito. Muli rin siyang napatingin sa mukha nito dahil sa suot niyang sexing damit. Hindi kasi ito nagsusuot ng ganito, lalo na kapag nasa paligid siya. Dali-dali namang sinuot ni Hana ang jacket niya at hinawakan ng kanyang maleta. Binibenta mo ba yung katawan mo para lang mabayaran ako? Kunot noong wika niya habang nagyuko ng mukha si Hana. May pumapatol pa rin pala sa'yo? Muling tanong niya habang napansin niyang napahigpit ang paghawak nito sa kanyang maleta. Siguro, pinipikit na lang nila yung mga mata nila habang pinaglalaruan ka. Muling wika ni Elton kaya dali-dali nang umalis si Hana at iniwan siya. Napakuyom naman ang kamao niya habang nakatingin sa saradong pinto.